Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Kanina sumipot po itong mga minorya diyan sa Senado sa special session at kanina sa confirmation mga ka-Wonder sa ilalim ng Senado at ng Commission on Appointment para dito sa 5 generals. Kanina pagkapasok pa lang ng minority ay meron agad debate. Debate sa pagitan ni Hontiveros, ni Pia Cayetano at ngayon kay Lacson, between Marcoleta and Lacson ulit. Lagi yan mga ka-Wonder na talagang nakikita natin yung salungatan. Pero ito ay for the sake naman mga ka-Wonder para maunawaan natin. Natututo rin tayo sa mga nagiging usapan dyan. Ngayon, ang pag-uusapan ngayon, ang pag-usapan natin mga ka-Wonder itong naging debate ni Lacson at ni Marcoleta. At sino ba yung tama na dapat bigyan ng punto, no? Para itong 5 general nga ay ma-confirm na sila, no? Bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. So, para dun sa hindi nakakaalam, actually mahaba yung video. Kukunin na lang natin mga ka-Wonder, no? Yung essence nitong kanilang naging debate. Etong diskusyon mga ka-Wonder tungkol kay Marcoleta at Lacson na tungkol nga dito sa confirmation ng itong 5 general, no? May mga nababanggit diyan na 1-year bar, may nababanggit diyan na na-reach na raw yung age na 56, at may mga pangalan na nabanggit diyan, Matibag versus kay ganito. So ano ba yung naging issue? Ang issue mga ka-Wonder kasi may mga AFP generals, no? At flag officers na matagal nang naghihintay. Actually, ito nag-start yan noong nakaraang linggo pa, hindi lang yata isang linggo, no? Nang nagkaroon nga dyan sa Senado ng kaguluhan at hindi nga pumapasok, nag-break na raw sila, no? Naapektuhan itong mga itong mga generals sa kanilang confirmation. Narinig natin ito sa sinasabi ni Erwin Tulfo, no? Naawa nga sila na naghintay nga ito ng confirmation mula dito sa CA o yung Commission on Appointments dahil naantala mga ka-Wonder yung pagdinig, no? At session ng Senado at hindi naman nila kasalanan mga ka-Wonder. At ang dapat sisihin dyan, ito of course dito sa part ng Senado, pero gayong pa man na parang may sinasabi rin si Marcoleta na dapat bago raw mag-sesyon o mag-end yung session, parang may mga binabanggit siya, no? Kaya nang muling umandar mga ka-Wonder itong proseso ay kinwestiyon ni Marcoleta kung maari pa ba silang kumpirmahin mga ka-Wonder, no? Medyo bad news sa feeling nila yan. At alam natin itong mga generals, nung matagal na sila nag-aantay. Ngayon, ano ba itong bad inning Marcoleta? Na ito ba'y mali? Ito ba'y panggulo lang? Siya ba'y mag-pain in the neck lang? Hindi naman po mga ka-Wonder, no? Siguro, in fairness sa kanya, pakinggan natin kung ano yung argumento niya. Ano ba yung kanyang argumento rito? Kasi nga mga ka-Wonder, para sa kanya, lumipas na umano ang panahon ng pinapayagan ng batas. Kasi ang stand dito ni Marcoleta is more of law side dahil abogado nga siya, no? Yun ang kanyang pinaninindigan dyan. At ayon sa argumento nitong si Marcoleta, may mga official nga, no, na kinonfirm niya nga, may mga kinote siyang mga articles, mga batas. At may mga nabanggit siya, tinanong niya nga kung bakit iyan kinoquote. Sabi nga nung general, ay lagpas na yata o dahil sa kulang o under ng 1 year. May mga binanggit itong general, na may mga official kasi mga ka-Wonder na lagpas na sa kanilang itinakdang panahon, no? Para sa kanilang appointment or confirmation. Kaya hindi na umano sila eligible, no? Dahil sa paglipas nga ng panahon, yung posisyon niya na maaring nawalan na ng visa, yung ilang appointment at dapat nagsimula ulit ang proseso. Yun ang parang pinupunto rito ni Marcoleta. Kaya kailangan sundin mga ka-Wonder itong mga technical o mga technicalities dyan when it comes to requirements dito sa batas. Kaya para kay Marcoleta mga ka-Wonder na kahit hindi kasalanan, no, kahit daw hindi kasalanan ito ng mga opisyal na na-delay, no, kailangan sundin daw ang eksaktong hinihingi ng batas at ng Constitution tungkol sa appointments, no, yung pag-confirm sa kanila. So ito yung tinatawag na strict legal interpretation, no, o mahigpit na pagbaba
o pagbasa sa batas ng mga ka-wonder. Side niya yan bilang abogado. Ngayon, ano naman yung argumento ni Lacson dito? Si Lacson naman, sabi niya, hindi kasalanan ng mga general ang pagkaalantala. No? Kahit sabi ni Lacson, kahit ni Marcoleta, kahit hindi naman daw kasalanan, ang pinagbabasehan niya dito yung sinasaad ng konstitusyon. At sabi ni Lacson, na-delay o naudlot yung pangyayari. No? Dahil sa pangyayari ng Senado at Commission on Election, yung appointments, at hindi dahil sa kapabayaan ng mga opisyal at na naghihintay ng kumpirmasyon. Kumbaga, ginawa ng generals yung part nila at hindi nila kasalanan yung pagka-delay. No? At ito'y continuation naman, mga ka-wonder, nung nakaraang proseso. Kasi may sinasabi dapat daw nag-submit na bago raw may binabanggit si Marcoleta bago sila nag-adjourn o bago raw may mga binanggit siya, no? Pero ito nga mahalagang punto ni Lacson na hindi naman nagsimula ng panibagong appointment process. No? Ang nangyari kasi, mga ka-wonder, pagpapatuloy lang nung naantalang proseso ng confirmation. So, hindi sapat na maparusahan itong mga opisyal na itong mga ka-wonder dahil sa naging political deadlock dyan, no? O yung nangyari sa Senado at naapektuhan sila. Kaya kung tatanggapin ang argumento ni Marcoleta, ito muna, ang mga sundalo at opisyal ang masasakripisyo dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng mambabatas. So, ang nagsuffer dito sa consequences na hindi pagkakaunawaan ng mga senador ay mukhang itong mga sundalo, no? Kasi may mga desisyon ng Korte Suprema, mga ka-wonder, na kumikilala sa bisa ng ad interim appointments. Ito yung sinabi nilang kinote nila, yung Matibag versus Benipayo, na kung saan kinilala ng Korte Suprema itong ad interim appointment na isang permanenteng appointment hanggang ito ay tanggihan ng Commission on Appointment o mapalitan sa legal na paraan. Ano? Pero ano ba yung legal na basihan? Ito na lang. Kasi yan yung pinaka mataas dyan. Pero of course, may mga consideration din dyan na iba pa. So Article 7, Section 16 ng 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ay may kapangyarihan, no, na magtalaga ng mga opisyal na nangangailangan ng kumpirmasyon ng Commission on Appointments, mga ka-wonder. So, pag sinabing mga opisyal na yan, kasama dyan itong AFP, yung officers mula sa colonel, o sa mga naval captain pataas, no, at ambassadors, cabinet secretaries, at iba pang opisyal na hinihingi ng konstitusyon. No? Kaya itong ad interim appointments, mga ka-wonder, ay epektibo agad, no, kapag inilabas ito ng Pangulo. No? Patuloy na may bisa habang hinihintay ang aksyon ng Commission on Appointments na nasinagawa nga kanina. No? At hindi automaticalong nawawala, mga ka-wonder, ang bisa dahil lamang sa pagkakaantala ng pagdinig. No? Kaya nga sila nandoon at hinihintay nila na sila ay ma-confirm, no? Na yung ang epekto nito ay nakadepende. So may iral na tuntunin at aksyon ng Commission on Appointment. So kung titignan natin yung si Marcoleta, akala mo against siya, ayaw niya. Nililinaw niya lang itong side ng batas, yung technical, mga ka-wonder. No, at gusto niya rin naman ma-confirm na itong mga general at may bigay yung tama para sa kanilang serbisyo. At nabanggit nga itong Matibag versus Benipayo, no, nitong GR number 149036, no, sa kasong ito, mga ka-wonder, ito yung sinasabi ng Korte Suprema na yung ad interim appointment ay hindi temporary appointment, mga ka-wonder. Ito ay may bisa hanggang magkaroon ng action nga itong Commission on Appointment. At ang reappointment ay hindi automatically bawal kung hindi naman ma-disapprove ng Commission on Appointment ang naunang appointment. No? Kaya sino ang mas may punto sa dalawa? Si Lacson ba o si Marcoleta? So unahin natin yung technical na aspeto, itong batas na sinasabi ni Marcoleta. Kasi dito, mga ka-wonder, kahit sa ayaw natin kay Marcoleta, meron siyang legal na punto. No? Dahil mahalagang suriin nga naman, mga ka-wonder, kung natugunan ang lahat ng requirements ng batas at ng Constitution. No? Dahil hindi mali itong kinu-question niya, alam niya naman position niya, na hindi mali questionin, mga ka-wonder, kung may legal defect ang appointment. No? Kasi mapupulaan sila dyan. At of course, magiging ganun din ang kalakaran sa mga susunod na habang maaga pa, chinecheck na rin itong si Marcoleta. Pero pagdating sa technical, yun yung sinasabi nga ng batas. How about tong practical at constitution na aspeto?
no, na mas mabigat nga mga ka-wonder, no, itong maituturing itong argumento ni Lacson sa kasong ito. Dahil bakit? Hindi naman kasalanan ng mga opisyal yung delay. No? Itong mga generals ay naghihintay lang nung nakaraan pa yan na aksyon ng Senado at ng Commission on Appointment. At hindi dapat maapektuhan yung sinasabing chain of command ng AFP. Ang military kasi mga ka-wonder, yung promotions nila ay mahalaga sa operasyon at seguridad ng bansa. Kaya yan pinaprioritize din at hindi yan basta, kaya nga Pangulo mismo ang nag-aano dyan. Kaya sinuportahan yan mga ka-wonder ng jurisprudence ay itong bisa ng ad interim appointments. Dahil ang desisyon dyan ng Korte Suprema ay nagpapakita na hindi basta-basta nawawalan ng bisa ang appointment dahil lamang sa pagkaantala ng confirmation nila. Dahil nga rito sa nangyaring deadlock, dyan sa nangyaring problema sa Senado. Kaya mas naaayon mga ka-wonder sa layunin ng konstitusyon na ang layunin nga nitong Commission on Appointment ay magsuri ng kwalifikasyon ng opisyal. Hindi upang maparusahan ang opisyal dahil sa political impasse na nangyari dito sa Senado o kawalan ng quorum niyan na apektuhan sila. Kaya bilang konklusyon dyan, ang posisyon ni Marcoleta mga ka-wonder ay nakasandig sa mahigpit na pagbasa ng technical na requirements ng appointment process. At hindi naman siya tumatanggi dyan mga ka-wonder. Actually, sinabi niya nga na gusto niya nang maipagkaloob. Nililinaw niya lang mga ka-wonder, kaya nagkaroon ng debate. Pero gayon pa man, ang posisyon ni Lacson ay mas malakas. Kung pagbabatayan ang constitutional intent. Dahil ang constitution, kung di ako nagkakamali, ay may halo din political. Itong constitutional intent. Ay jurisprudence ng mga nabanggit, kagaya nitong Matibag, versus Benipayo, mga ka-wonder, na yung mga sinasabing mga jurisprudence sa ad interim na yan, appointments. At ang prinsipyo na hindi dapat mawala ng karapatan. Karapatan nila yan mga ka-wonder. They serve their country well. They deserve itong mga confirmation na to. Karapatan o promotion. So ang mga opisyal, dahil sa pagkaantala lang ng Senado at ng Commission on Appointment, kaya yung usapin na legal dito at practical ay mas matibay itong argumento ni Lacson. Ito nga, at siya nga naman, nangyari naman yung confirmation. Hindi na sayang itong pagpunta at mga emosyon, at kung ano man mga agam-agam itong mga senador dyan. Kaya yan mga ka-wonder, at alam natin, natural ang debate dyan. Sinabi naman nila na pagdedebatihan nila yung mga bagay pag dumating ang minorya. At itong ang debate naman kay Intiveros at kay Pia, yan po itatalakayin naman natin sa susunod naman. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na yung debate between Lacson and Marcoleta ay kalinawan sa technical ng batas at practical naman patungkol sa constitutional intent. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.